Amen. Salamat po, Church. Salamat po, Choir, sa ating pong pag-aawitan. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ganda nung kanta kanina, no? Yung kanyang biyaya, inabot niya tayo. At dahil doon, tayo ay naligtas. Salamat po. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. I pray na ang bawat isa po ay handa na. Christians, especially members of this church, I believe kung tayo po ay lalo na matatagal ng miyembro, bringing a Bible is an absolute necessity in this church. We are not fully encouraging the usage of app because ang app malulobat yan ang mga cellphone malulobat yan Dumedala ko kasi meron na tayong problema sa mata. But salamat po sa Panginoon at magandang araw po, ating pong ihanda ang ating mga sarili sa pag-aaralan po natin, which is the Word of God. Ang ating pastor ay nag-start po ng series. Yung series natin, sir, pakipost, ay yung paano sila naging aral sa atin ngayon. Ang sabi ng pastor natin, maghanap tayo ng Bible character na di kilala kasi gusto niya yung mga character na hindi na-mention. So, mag-aaral po tayo ng Bible character na hindi natin talaga kilala. Next slide po, sir. Pag-aaralan po natin ay ang buhay ni Samson, the lone judge, and his weaknesses. Masyado tayong umiikot sa buhay ni Samson. Ang iikutan natin ngayon, ipapaling natin yung camera sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi kilala na natin si Samson when we talk about Samson, siya ay mighty, siya ay strong, But we go with the people that's around Samson, Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay magbigay ng maiksing panalangin. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat dahil po sa inyong kabutihan at biyaya, kami po ay naligtas. Isang kaligtasan na hindi po mawawala. Salamat po Panginoon sa mga kapatid na nandirito po Panginoon at handa nakatagpuin kayo sa Espiritu at katotohanan. Sa pag-aaralan po namin, dalangin po namin na kayo po ang manguna sa bawat isa. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoong mikropono ng inyong biyaya. Anumang bagay na itinuturo niyo po sa akin ay maging blessing po sa bawat isa. Patawad po, Panginoon, sa aming pagkakasala. Mga bagay, Panginoon, na liko sa aming buhay na talastas niyo po. We pray na sa pag-aaralan po namin, malaya pong makakilos ang banal na Espiritu. Anumang bagay na sa tingin namin ay hindi magiging tulong sa pag-aaralan po namin ay isang tabi po muna namin. We pray na malaya po na matanggap po namin ang mensahe at nawa po mapagpala po ang bawat isa. Ito lamang po ang aming samod dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po. Ang mga tao, ang mga Christians, masyadong familiar, sa ating Bible character na kapag sinabi po si Samson malakas, si Samson gumawa nito, at si Samson ay na-inlove kay Delilah, may kanta pa nga na ginawa rito, Pero in this course of Samson's strength, alam niyo po, si Samson, tao din yan, Si Samson po ay ipinanganak na normal tulad ng isang tao. Ang tatay niya po ay si Manoah. And ang isang bagay po dito, siya po ay nasulat sa Book of Judges. Kapag po sa sinabi na sa Book of Judges, ang isang karakter po na nandoon ay hindi naman husgado. Hindi po yung nakikita natin sa korte. Hindi po. Pag sinabi pong sila yung mga karakter na sulat sa Judges, sila ay either military leaders, rulers, at si Samson, sa akin pong mababaw na salin, siya po ay isang hero sa Israel. At pag-aaralan natin, bakit siya naging hero? Bakit ganun ang buhay ni Samson? Pero sa kabila ng kalakasan niya, we'll go with some things na nagpaliwanag kung bakit siya naging taong katulad din natin. Next, sir. Judges 13, verses 24 to 25, and the woman bare a son and called his name Samson. Ang meaning po ng pangalan ng Samson ay sun or araw. And the child grew and the Lord blessed him. Let's go to the next verse. Sabi po dito,
tandaan niyo po ito, isulat niyo pong maigi ito at babalikan natin. And the Spirit of the Lord began to move him. Ano? At times, at the camp of Dan between Zorah and Estaol. Yung pong Zorah and Estaol, yung po ay isang lugar sa lupa ng Dan. Ang Dan po ay isa sa tribe ng Israel at ito po ay nasa boundary, nasa babang part ng Dan. At after po ng boundary ng Dan, katulad po ng lugar natin, nasa Malipangpang tayo, ang boundary natin, ilang hakbang na lang, ay telepatyo na. Yung pong Dan, ilang hakbang nyo lang din, teritoryo na ng Philistines. Tabi po ito ng Gaza. Hanggang ngayon, if I'm not mistaken, kung nanonood kayo ng balita, o kung nanonood man kayo ng balita, may ongoing po na war sa Israel at yung Hamas na nagkukuta daw sa Gaza Strip. 159 days na po pala yung war na yon. But let's go back. Let's trace. Next, sir. Tignan niyo po. Yung po bang buhay ni Samson ay isang napaka-espesyal na pagkakapanganak. Kasi po siya ay isang Nazarite. Kapag po ba sinabing Nazarite, church, congregation, meron po ba tayong ideya what a Nazarite is? Hindi po ito, bibigyan ko na kayo ng clue, hindi po ito yung may pasa na krus, hindi po ito yung kulay tsokolate, nakalagay sa salamin, hinihila ng karo, pabalik-balik, pinagkakagulo. Hindi po yun yon. We just want to be clear on that. Na ang Nazarite, hindi po yun yon. Church, anybody? Nazarite? An idea? Si Ma'am Grace, meron? Teacher natin? Wala po? Sir? Wala sa left. Kasi po, nasa right eh. Nasa right siya, kaya wala sa left. Pero, kidding aside po, next po, ibig po sabihin ng Nazarite Church, sa salitang Hebrew or Nazir, ito po ay isang tao na ginawang banal or kinonsecrate ng Diyos with the vow to avoid drinking of wine, cutting the hair, and or being defiled by the presence of a corpse. Ito ay isang special na tipan sa either ito'y bigay ng Panginoon or yung tao na yon ay voluntarily tinanggap niya yung pagiging Nazarite. Sabi po diyan, it's either yung pong special na kanyang dapat gawin ay bawal uminom, yung being defiled by the presence of a corpse, ito po yung bawal siyang humawak ng bangkay, etc. And then yung pong bawal magupitan. Alam naman natin yung story ni Samson. Tinitingnan ko nga yung mga lalaki, pastor, may mga mahaba buhok. Baka mga Nazarite to, Lang gupitan na to eh. But then again, ito po ay isang special na bagay na dapat nating maintindihan. Pagkamatay po ni Abdon, isa sa mga former judge ng Israel, pinanganak po si Samson at nakita po natin yung kanyang pagkakapanganak. Next slide, sir. Tignan niyo po mabuti. According to the scholars, si Samson po started young and got married at an early age. 18 to 20 years of age, and he was from the tribe of Dan. So dahil dun siya nakatira, very clear na dun sa bayan niya, na lugar ng Dan, na nanggaling siya ron. Pero, Sir Jaime, si Samson ba, nagkataon lang ba siya nagaling sa tribe of Dan? Is he supposed to be fulfilling some special role? Is he supposed to be fulfilling a special task? Let's go, tatalon muna tayo sa Genesis. Genesis chapter 49 verses 16 to 17. Ito po yung panahon na si Jacob, na tinawag po nating Israel ng Panginoon, nandun na siya sa banig ng kanyang huling hininga. Yung mga, sa atin, yung mga matatanda, kapag matanda na, tinatawag na niya yung mga anak niya. Tawagin niyo na si ganito. Nasaan ba si ganito? Si kuya, si ate, si bunso, tawagin niyo na siya. At si father ay nasa kanya ng huling hininga. At ito po yung blessing ni Jacob kay Dan. Buhay pa po nito si Dan. Hindi po si Roldan, pero si Dan. At ang sabi po ng blessing niya, Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel. So, do we believe na si Samson, being in the tribe of Dan, nagkataon lang, na siya magiging isa sa mga judges? I don't believe so. This is not just a coincidence. Dan shall be a serpent by the way, an adder in the path that biteth the horse's heels, so that his rider shall fall backward.
Ano, kung titingnan niyo po yung blessing na ito ni Israel kay Dan, isang type ng prophetic blessing na sabi dito, si Dan, yung lahi niya ay magiging judge. Ano? Isa ay magiging judge. At doon po sa second part, ito ay isang pagpapaliwanag, isang metaphor ba ito, sir? Hindi ko alam kasi pag hyper explanation eh. Pero in the sense of knowing what that is, yun daw tribe ni Dan, magiging tinik daw sa lalamunan ng mga kaaway nila. Darating yung panahon that he shall be an adder. Yung pong adder, yung ano yun eh, ahas. Ano? Hindi serpent. Ano? Ahas. At yun daw nangangabayo, tutuklawin daw yung kabayo, yung nakasakay ay babagsak. At yun yung naging purpose ni Samson eh. Ano? Naging judge siya, tinawag siya ng Panginoon, and all through the book of Judges, chapter 13 hanggang 16, naging malaking tinik siya sa lalamunan ng Philistines. Ano? And this is a very, very, very great story to deal with. Pero, sabi po natin kanina, bagaman si Samson po ay tao, siya ay nagkukulang din. No? Hindi naman perpekto si Samson. Nung nilikha siya, nagawa niya na lahat mightily for the Lord. Meron din naman siyang mga pagkakamali. And we will go with that. Ang itatakal natin ay ang mga weaknesses ni Samson. And let's go, sir. Samson's weaknesses, the three women in his life. Masyado tayong nabababad sa istorya ni Samson and Delilah. Kung babalikan po natin ang book ng Judges chapter 13, si Samson po ay na-involve sa 3 babae. Ano? Number 1 po, the Timnite woman, Judges chapter 14 verse 2, ang unang babae na nakabihag sa puso ni Samson. And this is a little bit sad. Kasi po, sir, i-highlight niyo po yung Timna, i-hover niyo. Iyon, paki-enlarge. Sige po, scroll up. Iyan, yung pong Timna, makikita niyo po, nasa baba yun, no? Ng Zora, yun yung Timna. At si Samson, madalas po siya na umiikot sa boundary ng Dan at ng Philistines. At may nakilala po siyang babae sa Timna at sad to say, pwede nyo na po i-close, kinausap niya yung tatay niya. At an early age, 18 to 20 years old, sabi ng mga scholars, sabi niya, Tay, may nakita po akong babae sa lugar na yon. Gusto ko po siya maging asawa. Ano? Young people, nandito ba yung mga young people? May young people pa ba? Ako nasa group ng young people, pero tatay na ako. Ano? And soon to be a father. Salamat po sa Panginoon. Ano? Sabi niya sa tatay niya, Tay, gusto ko mamanhikan po tayo. Mamanhikan po tayo dun sa Timna, sa lugar ng Timna. At gusto pong mapangasawa yung babae na yun. Nalungkot yung tatay at nanay niya. Sabi niya, wala ba tayo na sa lahi natin? Ano? Wala ba sa church? Ano? Kailangan mong lumipat? Ano? Wala ba? Ganun ba si pastor? Wala ba sa church natin? Baka kasi nandyan eh. Ano? At nakakalungkot na itong babae na to isa sa naging kahinaan. Isa sa mga unang naging kahinaan ni Samson. Anong nangyari po? Kinasal po siya. Yes, kinasal po siya on a Philistine type of wedding. Hindi Jewish. Yung Jewish kasi na type of wedding, yung nagbabasag ng bote. Tapos may sinasabing gano'n, tapos kasal na kayo. Pero sa kanila, doon po nangyari yung wedding sa Timna. At yung nakapaligid sa Timna na mga Philistines, binigyan siya ng bride's groom. Dito na yung eksena, nagkaroon siya ng yung riddle, yung bugtong. But we'll deal with that later. Ito po yung una na naging malungkot na kahinaan ni Samson. Siya po ay at an early age ay nag-asawa. Ano? Kaya young people, again, just to remind you, ano? Ang pag-aasawa, hindi daw po yan yung parang kaning mainit. Ano? Na pag napaso ka, babalik mo sa kaldero. Ano? Hindi ba? Iba yata yun, iba? I'm just telling you, church, lalo na sa mga kabataan, alam mo, mahirap yung nagkakamali. Lalo na pagdating sa pag-aasawa. Bago kayo pumunta sa pag-aasawa, sabihin nyo sa sarili nyo,
Handa na ba kayo? Baka kasi hindi. No? Nakikita natin ang social media today. Tuwan-tuwa sila, piniplex nila yung mga boyfriend, girlfriend nila, ano? Piniplex nila yung mga crush nila sa school. Ano? Tapos, kinikilig ka pa pag lumalapit sa'yo yung kaklase mong pogi. Ang gagawin nun, manghihingi lang naman ng papel sa exam. Kasi walang dalang papel. Okay, manghihingi ng allowance. Ano? Nandun ka na sa part ng pag-asawa. Ano? Kala mo, pogi-pogi nung napangasawa mo. Ang ending pala niyan, hihingi sa'yo ng pera ng pamasahe. Hihingi na ng pera ng panggas. Hindi ka siguro na-inform nun. But then again, this is a lesson that I want to be as a warning. Ano? Kung hindi ka pa handa, kung hindi ka pa 25, sa loob ng church na ito, tumigil ka. Mag-aaral ka munang mabuti. Mag-secure ka, mag-payback ka sa magulang mo until such a time that you can. Mag-secure ka muna ng insurance para kung may mangyari sa iyong masama. Si Samson, hindi nag-insurance yan, kaya laking lungkot ng asawa niya. Go back, let's go. Second, the harlot in Gaza. Alam naman po natin yung pag sinabing harlot, maharot. Pag sinabi pong harlot, siya isang prostitute. Sir, let's go. Again, tutok natin sa Gaza. Large natin ng konti. Nakikita niyo po yung Gaza, nasa babang part, sir, yung Gaza. Iyon. Makikita niyo, ayun lang, magkakatabi lang yan. Ashkelon, Gaza. Nandun din ang team na. Kung makikita niyo po, hindi na siya natuto sa una. May nakilala na naman siya na babae. Sa Gaza. Pwede na po natin i-close? Gaza. Baka nga Hamas yun eh. Kaya buti na lang, hindi nagtagal yung pag-ibig na yun eh. Second, na babae na naging part ng buhay. Remember, Samson is at an early age, pero hindi ito sapat na dahilan na sabihin natin sa mga nanay kasi, bata pa po kasi kami. Pag may mga magulang kayo makakausap na gano'n, nagsisisi sila. Kasi sa kabataan nila, ginawa nila yung gusto nila. Sila tumanda na, parang sinasabi nila na huli na ang lahat. Alam mo, kapatid, walang huli na sa lahat pagdating sa Panginoon. Ang huli na sa lahat, yung ikaw ay ililibing, inilibing ka na hindi mo naging alam ang purpose mo sa buhay na ito. Na ikaw namatay ka na hindi mo nakilala ang Panginoong Hesus. Yun ang pinaka biggest regret na dapat mong isipin sa buhay mo. Next, sir. The woman in the valley of Sorek. Ito, medyo kilala na natin to. Si Delilah. YYY. Delilah. Sir? Tignan niyo po yung valley of Sorek. Ayun yung Zora. Ayun yung Timna. Ayun yung Sorek. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Samson. Nagpapatrolya yata siya mag-isa. Lagi na lang, para siyang pulis. Kung saan I'm sorry, pero parang siya kahit saan siya mapunta siguro inidolo ni Rizal to eh. Kung saan mapunta, nagkakaroon ng bawal na pag-ibig. At nakakalungkot kasi these are repetitive weaknesses. Paulit-ulit, di ba? May una, napangasawa niya, siya inabalo, nagkaroon na naman siya ng nakilala, hindi pa natapos yun, dumating sa pangatlo, which is naging mitsan ng kanyang buhay. Sad, di ba? Kaya, church, tanong, meron ba tayong weaknesses sa buhay na paulit-ulit? Ba't di natin tuldukan yan? Kung ayaw mong tuldukan yan, Diyos ang tutuldok niyan. At masakit yon. Masakit. Kapag hindi mo mapigil ang sarili mo sa kahinaan na yan, Diyos ang pipigil sa'yo. And we are just here as preachers to warn you of what's to come. Kung hindi mo babaguhin yan, kung hindi mo pipigilin yan, hindi ko na maibig sabihin na ang babae ang kahinaan ng mga lalaki. Bagaman sinabi sa Bible na ang mga babae daw weaker vessel. Totoo yun, weaker vessel. Pag ipinalo sa'yo nung misis mo, basag. Yung mga vessel na yon. Let's go to our next type of weaknesses.
Samson's weaknesses, meron pa po siyang isang weakness. Maliban doon sa mga babae, and take note, lahat po ng babae na yon nakatira sa area ng Philistines, ang kaaway ng Israel. So, all of them are Philistine women. They are not Israelites. So he shouldn't be there in the first place. Pangalawa, decision making. Meron po ba tayo sa buhay natin na dumating yung pagkakataon na tayo mahina sa decision making? And there are a lot of times sa buhay po ni Samson, meron siyang mga desisyon sa buhay na hindi niya naingatan yung sarili niya. Na hindi siya naging maingat. Si Samson po kasi, alam nyo, hindi naman talagang tunay na malakas. Magkaroon tayo ng pagkakaintindi sa buhay, sa karakter niya. Hindi po siya ipinanganak na malakas. Ang nagbigay ng lakas sa kanya ay ang Panginoon. Yung kanina, and the Spirit of the Lord began to move him. Hindi po nakalagay sa Bible, and when Samson was born, dumating siya sa young age, nagpunta siya sa gym, at nagbuhat. Nag-construction siya sa church, at hanggang sa lumakas ang katawan. Hindi po, But going to our next point, decision making, ito isa sa mga kahinaan niya. And we will see. Bakit? His early marriage, Judges 14 verse 10. Yung pong pagkakakasal niya sa unang babae na naging kahinaan niya. Yung babae sa Timna, yung Timnite woman. Kinasal po sila. Yes, that's in the Bible. Pero, siya, yung Bible character na ikinasal at nabalo ng napakaiksing panahon. Kasi po, we will go with that a little later. Sa murang edad, siya po ay ikinasal at siya po ay nabalo. Pag po sinabing nabalo, widower sa English, siya ay naulila. Naulila. Kasi yung pong asawa niya at yung in-law, sir yun? Yung pinag-usapan natin? Biyanan. Sila po ay pinatay din ng Philistines. Actually, sinunog sila ng apoy. So, his early marriage, Judges 14:10, nakakalungkot kasi even though alam ng ating character na against ang kanyang parents, pinilit pa rin niya yung kanya. Pinilit pa rin. Pastor, kasi pogi kasi. Pastor, mayaman kasi. Hindi yun ang mga sukatan Hindi po yun ang mga sukatan ng pag-aasawa, Ang susukatan ng pag-aasawa, yung una, handa ka ba? Yung pangalawa, yung bang mga magulang mo, naibigay mo na ba? Yung dapat ibigay sa kanila. Sabi ko nga, Lord, dapat pala inilagay nyo dun sa may New Testament, Ibigay para kay Cesar, ang kay Cesar, at sa Diyos, at sa magulang nyo, ibigay yun dapat sa magulang nyo. Dapat nagbigay siya ng way to nasuklian niya yung kabutihan ng magulang niya. Pero andun nangyayari pinilit yung kanya kinasal siya. And then it ended in tragedy. Next po. His riddle and his wager. Yung mga Bible students natin, Bible students natin, I believe, alam nyo itong bugtong na ito, alam nyo yung sagot na ito. Kaya yung bugtong-bugtong, etc., hindi lang sa school tinuturo yan. Sa Bible din yan Yung pong Judges 14:12, sige, basahin na natin yung riddle. And Samson said unto them, I will now put forth a riddle unto you, if ye can certainly declare it within the 7 days of the feast, and find it out, then I will give you 30 sheets and 30 change of garments. Ito yung sabi niya, magbibigay ako ng bugtong sa inyo. Hirap kasi, ang bridegroom niya, mga Philistines Eager na eager malaman yung bugtong. Sabi niya, ito yung bugtong ko. Mula dun sa... Sir, next nga natin, tingnan natin yung riddle. Kasi nagugulan din ako. Sabi niya, next... Ayan. Sabi po niya, out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness, and they could not in 3 days expound the riddle. Thank you po, sir. Ito po yung panahon na kung naaalala nyo po si Samson, siya po ay sa wilderness may nakasagupan na leon. At yung pong mga drawing sa Bible, masyadong exaggerated, masyadong pinahirapan.
Alam nyo, hindi naman ganun na sinakal niya yung leon, nagbuno sila, nagpambuno sila, tapos napatay niya yung leon. Hindi po, sabi sa Bible explicitly, nung nakasalubong niya yung leon, yung maatungal na leon na yun, he rent it eh. Hinati niya sa dalawa na parang wala eh. Ganun yung power na ibinigay sa kanya ng Panginoon. That strength na hindi mo makikita kahit saan. Kahit kaninong Bible, kahit kay David yan, hindi nyo makikita yung ganung kalakas. But then again, the sad thing about that decision making, yung misis niya, kinulit siya. 7 araw, sabi niya, 7 araw pag hindi nyo nahulaan tong bugtong na to, bibigyan nyo ako ng 30 sheets of garment. Bakit po? Yung pong mga damit noon, yun, halos mas mahal sa lahat ng bagay yun. Kasi yun, usually, mga, kamay ginagawa, saka isang diretso. Saka yun, parang anli. Pag sinuot mo yun, parang hanggang mamatay ka na yata, napakatibay ng mga damit nun eh. Kaya, yun yung isang valuable commodity. So, after yung 7 days na yun, matatapos na sana yung palugit na ibinigay niya. Alam niyo yung misis niya, kinulit siya ng kinulit. Until such a time na ano po nangyari? Sir? Dahil sa kanyang impulsiveness, yung pagiging pabigla-bigla, dahil nakukulitan na siya sa misis niya, sinabi niya yung sikreto. Sige na nga, ito yung sagot. Kasi yung sa kakukulit ng kanyang may bahay, yung misis ko, nasa yung misis ko. Ayun. Kitang-kita pa lang, dito pa lang eh. Pag yan, nagtatanong sa akin, Daddy, may pera ba tayo? Sabi ko, may pera tayo, kahit wala. Ganun talaga, hindi mo dapat sabihin yung sikreto. Daddy, marami ba tayong pera? Oo, marami. Kahit wala. Hindi dapat. Hindi lahat ng bagay sa mundo dapat sinasabi sa katabi mo. Ikaw ba, kung ikaw ay isang successful na negosyante, meron kang produkto, patok na patok, lahat ng tao pumipila. Tapos may nakasakay ka sa jeep, sasabihin mo ba yung sikreto doon? Hindi. Bakit mo sasabihin yun? Gusto ko po, honest po ako. Hindi ganun, hindi po ganun yun. Ang bagay na nasa sinabi sa'yo, hindi mo dapat sabihin sa iba. At kung may alagwang sikreto na makasisira sa'yo o makasisira sa iba, hindi mo dapat sinasabi. Church, gano'n ba tayo? Impulsive ba tayo? Hindi ko pwedeng sabihin to. Hindi nga pwedeng sabihin. Tapos, after ilang araw, ulitin mo pa nga ako. Sabihin ko na sa'yo yung sinabi ni pastor sa akin. Sabihin ko na nga. Bibili tayo ng grand piano. Sabihin ko na nga. But then again, church, isa tong weakness na naging mitya ng buhay niya. Yung pong Judges 16:17. Ito po yung panahon na siya naman po ay nasa piling na ni Delilah. At si Delilah, alam naman po natin yung storya, kinulit siya ng kinulit kasi bibigyan siya ng reward ng mga Philistines. Sabi niya, kulitin mo si Samson. Pag nalaman mo yung sikreto, sabihin mo sa amin, bibigyan ka namin ng reward. At alam niya naman si Samson, dahil sa kahinaan niya sa decision making, kinulit siya ng kinulit, kinulit siya ng kinulit, kinulit siya ng kinulit, until such a time dahil sa pag-ibig niya, nasabi niya yung sikreto niya. At ano nangyari? Ayun na naging mitya ng buhay niya. Sir, kaya mo bang bumalik dun sa ano ba yung sikreto ni Samson nga pala? Yung kapag ginupitan. Pag ginupitan siya, di ba? Sinabi niya kay Delilah, meron na bang barbershop noon? Meron na bang parlor noon? May gunting na ba noon? Sir, meron tayo isang picture dyan. Patingin nga nung yung razor. Razor kasi sa Bible eh. Pag bumalik ka sa slide ng Nazarite, pag kinlik mo yung Nazarite, enlarge lang natin. Ganito kasi yung mga gunting noon eh. Nung unang panahon. Yan. Tignan mo yung gunting. Yung ginupit. Kahit ako,
matatakot talaga akong gupitan. Ano? Kasi feeling ko matetetano na ako dyan eh. Ano? Yung razor na yan eh. Ano? But then again, let's go back. Nakakalungkot kasi nung sinabi niya dahil sa pabigla-bigla niya desisyon, nasabi niya istorya, sa tingin niya, hindi naman siya bibiguin, hindi naman siya ibibetray ng asawa niya, ng babaeng kasama niya. Nasabi niya. Ano nangyari? Nawalan siya ng lakas. No? Binulag siya. Tapos ginawa siyang laruan ng mga Philistines. Sabi ni Philistines, akala nyo, malakas ba yan? Ngayon, wala nang mata yan. Paano pa makakalaban niya? Wala nang buhok, wala nang mata. Ano ngayon? Ano yung pinagyayabang nyo na hero nyo? Wala. Diba? At one small mistake. Dahil dun sa maliit ng pagkakamali na yon, church, yung bang sinasabi natin sa ating katabi, sa ating kaibigan, sa ating kasama, pwede ba na kung hindi naman dapat nating sabihin, wag na nating sabihin? Kung ang church na ito ay may baho, wag na nating sabihin sa ibang church? Ano? Kung may kapatid ka nakilala na may pagkakamali, wag na nating sabihin sa iba? Kasi mitya yan. Maaring maging downfall yan nung tao na yun na may sikreto. Ano? Kunyari, si Sir Junel, may sikreto na meron na siyang milyon sa bank account niya. Hindi niya sasabihin yun. Ano? Diba? Kasi pwede maging mitya ng buhay niya yun eh. And sadly, kay Samson, naging ganun ng story. And it's a very sad story. Ano? Na ito ay isa sa mga weaknesses niya. Aside from the fact na si Samson ay na-involve sa mga babae na hindi naman part ng tribe niya, ng Israel, at sa poor decision making niya, hindi lang yan, meron pa pong weakness si Samson. Kala nyo, kay lakas-lakas ni Samson, meron siyang kahinaan. Our third weakness. Samson's weakness number 3 is loneliness. Sir, parang wala naman yata ako nakita doon na sa verse sa Bible na si Samson po ay nag-emo. Wala naman ako nabasa na para siyang si King Saul. Si King Saul nung nalulungkot, kailangan ko ng musician. Kailangan may tumugtog sa akin para maaliw yung aking emosyon, yung aking spirit. Kasi comes David, di ba? Yung nag-play siya ng harp. Harp po ba yung pastor? Galing pala ni David, musician. But again, si Samson, wala po kayo mababasa sa Bible na yan. But, the sad thing about Samson in his loneliness is, he was not supported by Israel. Bible teachers, mga teacher ng bata, may nakita ba kayo sa Judges 13-16 na si Samson ay sinamahan ng Israel sa gera? Wala. Nag-iisa lang po siya. Siya yung hero. Si Gideon, alala si Gideon, may kasama, 300, 30,000 pa nga yun noong una. Tapos ang dami palang duwag. Nagsipagtakasan nung sinabing ganito, ganyan. Yung gusto nilang manalo by numbers. Si Samson wala. All throughout his career and journey as a ruler, as a hero, wala siyang sidekick. Wala siyang Robin. Wala po. Nag-iisa lang siya sa book ng Judges, if I'm not mistaken, na siya'y mag-iisang nakipaglaban. At si Samson po, bad boy. Hindi siya good boy. Si Samson kasi, ang kanyang urgent nature, yung kanyang impulsive. Pag ginawa mo sa akin to, gagante ko. Ganun si Samson ilalaban ko yung lakas na to. Hindi siya yung tipo ng tao na kailangan na, yung mga Israelites, samahan niyo po ako sa digmaan. Diba? Hindi siya nagrarally ng mga tao. He was doing his responsibility and task as a judge alone. Nakakalungkot yung buhay ni Samson kasi hindi siya sinuportahan ng Israel at any point. Even sa start hanggang sa huli. Take note of this. There are only 2, actually hindi ko nalagay 2, involvement of Israel in his life. May typo tayo. 1, Judges 15:11-12. And next, Judges 16:31. Judges 15:11-12. Ano po nangyari dito? Ito po yung panahon na si Samson ay tinugis.
nung pong mga Philistines. At ang nangyari, nagtago siya sa Judah. Hindi naman siya nagtago, pero nagpunta lang siya doon. Ano? At nung nagpunta siya roon, yung mga Philistines, nagpunta din doon. At nung makita ng mga tao sa Judah, yung mga men of Judah, na nandun yung mga Philistines, sabi niya, oh, ba't po kayo nandito? Remember, ang mga Philistines ang may dominion sa Israel. Sa kanila. 40 years yun, after ni Abdon. At nung nakakita ng mga Israelites, ba't po kayo nandito? Hinahanap namin si Samson. Nakita mo ba? Kaya ikaw, nakita mo ba si Samson? Ngayon, sa takot nila, hinanap nila si Samson. Sabi niya, bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na yung mga yan, hawak tayo niyan sa liig? Alam niya naman si Samson, bad boy. Sino nagsabi sa'yo hawak tayo sa liig? Baka kayo. Ako hindi. Sila ang hawak ko sa liig. Nag-iisa kasi siya eh. At ang sabi niya, sabi ng mga men, alam mo, nandito kami kasi natatakot kami na gawan tayo ng masama. Dadakpin ka namin. Huhulihin ka namin at ibibigay ka namin sa Philistines. Sabi niya, talaga? Hindi. Ano lang po yun. Sabi ko lang yun. Hindi niya po sinabi yun talaga. O sabi niya, sige, dakpin niyo ako. Itali niyo ako. Tapos dalhin niyo ako doon. Isa lang ang hihilingin ko sa inyo, na wag niyo akong sasaktan. Wag niyo akong gagawa ng masama. Na kayo, pag dinakip niyo na ako, dalhin niyo lang ako doon, tapos umalis na kayo. Hindi kayo kailangan maging involved. Kasi pag kayo naging involved, mata niyo lang ang walang latay sa akin. Kasi, syempre, di ba, nakakalungkot na your own kin ang papatay sa'yo. So, nung dinala po siya ng 3,000 na men of Judah, na hindi man lang nag-isip na gano'n sila karami at natakot lang, dinala po siya sa mga Philistines. And alam naman natin nangyari doon, nakawala siya, pinatay niya lahat yung mga Philistines. But whatsoever, nakakalungkot kasi yung tao na iniisip mong susuporta sa'yo, naging kalaban mo pa. It's sad. Sa bahay po ba? Yung bang mga kasama nyo sa bahay ay kalakasan nyo? O baka naman yan ang mga kryptonite nyo? Hindi dapat ganon. Sa bahay, ang dapat mong kasama ay kalakasan mo. Yung mga mister, yung misis, dapat kalakasan mo yan. Yung misis, kalakasan mo yung mister mo. Hindi yung, na naman tayo. Tanghali ka na. Malilate na naman tayo sa may church. Pagmumulta na naman ako ng 50. Hindi dapat. Kung may kasama ka sa bahay at yan ay mananampalataya, lalong higit, dapat yan ay kalakasan mo. Hindi ganito. Hindi dapat. Hindi ganito. The second one is retrieving his corpse. Judges 16:31, ito po yung panahon na si Moses po ay nag-suicide. Yung ibinuwal niya yung building. Kaya nga yung mga construction engineers natuto eh. Pinaghiwalay na nila yung mga haligi. Baka kasi may magganon eh. Baka may magganon dito, mabuwal eh. Kaya ganyan nakakaluwang oh. At that time, alam mo ang participation ng Israel, kinuha lang nila yung bangkay ni Samson dun sa may guho. Those are the only two instances na sinuporta na nag-participate ang Israel sa kanya. But, again, remember, despite of the weaknesses, Samson is a strong man that was given power by God. Despite of his weaknesses, isang click lang po yan, sir. Nakita na po natin yon, yung leon. Sa tingin ko, wala naman ditong nasa tamang pag-iisip na pumunta nga ako sa zoo. Tignan ko nga kung kaya kong pumatay ng isang leon. Didire-diretso yan, sir. Slew 30 Ashkelonites. Remember yung riddle na nahulaan? Yun yung nahulaan yung bugtong. Alam nyo ba, si Lord matalino. Kasi po sa Old Testament, riddle. Kaya sa New Testament, sabi ni Lord, baka mahulaan na. Gawin ko nga parable. Parable. Kasi baka riddle, mahulaan ng mga Pharisees sinasabi ko eh. Gawin ko na lang parable. Kaya yung mga parable, si Jesus, di ba? Hindi siya nagsabi na, this is a riddle.
Ang ginawa niya, parable niya eh. Natututo rin siya eh. Ha? Ang Diyos kasi matalino eh. Burnt the Philistines' entire corn farm, vineyard, and olive yard. Judges 15:4-5. Ito po yung may ginawang masama ang Philistines kay Samson. If I am not mistaken, yung pong asawa niya, na nauna, if I'm not mistaken, at yung tatay niya, sinunog ng mga Philistines. Lahi nila yun, ha? Sinunog. At nung nangyari yon, tama ba, sir? If I'm not mistaken, basta meron pong point na yung Philistines may ginawang masama at gumanti si Samson. Alam niyo ginawa niya? Umuli siya ng mga lobo, 300 yata yun, tapos pinagtali niya yung buntot, nilagyan niya ng sulo sa gitna. At sinunog niya yung buong farm ng Philistines. Nag-try ako mag-aral ng math, kahit ayaw ko naman. Yung pong typical na vineyard, nasa si Sir Will. Si Sir Will, nagpunta yan sa farm, tama? Sa Israel. Malaki ba, sir, yung ubasan? Malaki. Alam niyo ba, ang isang typical vineyard ay 49 acres. Hindi po hectares, acres. 49 acres. Pag po yun kinonvert niyo sa square meter, hirap na hirap ako dito sa math na to eh. Saan ba yun? Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung 49 hectares? O acres? Ano? Saan ba yun? Wala eh. Hindi ko matandaan. Pero I'll give you a rough estimate. 196,000 square meters plus yung nasunog. Imagine niyo yun, no? Yung pong ubasan nasunog, ganong kaluwang. Gano'n po siya kaluwang? Sir, kasi wala pa rin kaming rough idea. 72 times nung lote natin. Yung nasunog dahil dun sa ginawa ni Samson. Imagine kung gaano kalaking damage yung ginawa niya being only one that was given power by God. Ano? Dito kasi pag nagsiga tayo, patay agad eh. Doon, sunog. Sunog lahat. Pati yung mais, pati yung binhi. Ano? Pati yung nakasipok na binhi. Sunog lahat yun, pati yung olives. Ganun na lang yung nagawa niya. Despite of his weaknesses. Next, sir. Yung pong paghihiganti niya sa pagkamatay ng asawa niya, ano? At ang kanyang biyanan, ano? Na ipaghiganti niya. Alam niyo po ba, yung word na avenge, yung parang ano yan eh, justice. Ano? Yung ginawan ka ng masama, kailangan yung justice, magkaroon ka ng hustisya. At yung kung may tao na gagawa nito para sa'yo, siya yung mag-a-avenge para sa'yo. Diba? Kaya nga po, sa Bible, alam mo nyo, hindi si Captain America ang unang Avenger. Si Samson. Kasi sabi niya, avenge his his in-law and wife. Kaya siya po yung unang Avenger. Wala pa pong Avengers noon. Siya na yung unang nagbigay ng hustisya sa kanyang pagkamatay ng kanyang asawa at ng kanyang father-in-law. Ito po yung iba na nangyari. And dalawang slide to, sir. Tama? Dalawa? Despite of being alone, despite of being someone who has a lot of weaknesses, ang pinalutang pa rin sa buhay ni Samson, yung kalakasan niya. Yung kalakasan niya na hindi sa kanya. Ano? Yung pong last part niya, 3,000 yun eh. Yung sa building. Imagine mo kung sa common day at our present time, gaano kaya kalaking building yung naigo ni Samson na kayang i-house 3,000 na tao? Kasi tayo may 100 lang, ganito lang kaliit. So gaano kalaki yun? Baka isang Colosseum yun. Ano? Yung iginuho niya. At yun, hindi sa kanyang lakas. Hindi sa sarili niyang lakas. Hindi niya kasi kaya yun. Ano? Next, sir. Tingnan niyo po. And all this he did alone, without the support of his family, friends, and even Israel, and not even his own strength, and his only weapon is in the Spirit of the Lord. Sir, click nyo nga yung yellow na yon. Yung yellow na word na yon. And the Spirit of the Lord began
to move Him. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay muli nagbabalik ng kapurihan, Panginoon, sa pag-aaral po ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil ipinakita niyo po, Panginoon, sa amin kung gaano kami kahina sa inyong harapan kung wala po kayo. Patawad po, Panginoon, sa mga panahon at pagkakataon na iniisip po namin na sa sarili naming lakas magagawa namin yung isang bagay. Pero in reality, hindi po namin ito kaya. We pray, Panginoon, na naging buting lesson po si Samson sa aming buhay. I-take note naming mabuti yung mga kanyang kahinaan. Pag-aralan namin at matuto kami sa mga pagkakamali na yun. We pray, Panginoon, sa kalagitnaan, ang dalangin namin, naging blessing po ang mensahe na ito, maging sa aming mga bisita. At ang panalangin po namin, Panginoon, yung pagdalaw nila dito sa building na ito ay hindi maging huli. We pray, Panginoon, na kumilos ka sa bawat isa at ang panalangin namin na laging sumagana po ang inyong biyaya sa buhay po namin. And we will be continuing in prayer at ang hiling ko po ay ang aming pastor so we can continue sa ating pong kalagitnaan. Salamat, Sir Jaime. Salamat sa mensahe ng Panginoon. Church, napakalinaw ng ating mensahe. Kung meron man tayong kahinaan na paulit-ulit na lang nating ginagawa, sabi ng mensahe, now is the time para tuldo ka na. Meron ka bang ganon? Yung kasalanan na paulit-ulit na lang, tumagal na ng 3 years, tumagal na ng 5 years, tumagal na ng mahabang panahon, pero still yung kahinaan na yan, yung kasalanan na yan, hanggang ngayon hindi pa natutuldukan. Kailan mo tutuldukan? Paulit-ulit. At kapag hindi yan mo tinuldukan, baka Diyos ang tumuldok dyan. At yan pang kahinaan na yan ang magdulot sa iyo ng kapahamakan. It's about time na tuldukan na. Come on. You talk to God. You forward. Kausapin ng Panginoon. We're not perfect. Meron tayong ganyan. Wala tayong pwedeng ilihim sa Diyos. At kinakausap tayo ng Diyos directly. God talk to us directly. Using His preacher. Huwag baliwalain. Delikado yan. Pag hindi mo tinuldukan. Kapatid, sa kabila ng kahinaan natin na yan, may Espiritu ang Diyos na pwede tayong empower to do His will, to do great work, to do great and mighty things dahil sa lakas niya na pwede niyang ipagkaloob sa atin. Meron ka bang ini-aim? Meron ka bang ginugol para sa iyong pamilya? Para sa church? Pag tinignan mo ang iyong sarili, hindi ko kaya. Mahina ako. Pero sa lakas ng Espiritu ng Diyos, magagawa mo. Dahil sa power na pwedeng ibigay ng Diyos, like Samson. Itong si Samson, di naman sinuportahan. Pero laki ng achievement. Wala ka mang makuhang support ng kapatid mo dito sa church, sa family mo. But God can support you. God can empower you. Meron akong pangarap. Gusto kong maging maayos ang pamilya. Gusto kong gumaling. Gusto kong umayos ang pamilya. Gusto ko pang marating ito. Kapatid, hindi sa lakas mo. Kung hindi sa lakas na pwedeng ibigay sa'yo ng Diyos. Talk to God. Ask God. Lord, linisin mo ako sa aking mga kalikuan, sa aking mga kasalanan, sa nagpapadumi sa akin, sa nagpapahina sa akin na kasalanan. Kaya ako mahina, wala akong achievement because of my weaknesses.
Cleanse us, O Lord. Nang sa gayon, mag-penetrate, mangusap ang banal na Espiritu, empower ko ng Holy Spirit to achieve my goal for your glory. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe ninyo. Salamat sa paggamit nyo mightily sa aming preacher. Batid nyo ang laman ng aming puso, ang aming pinapanalangin. Salamat sa inyong kapangyarihan na hindi kayang tawaran na pwedeng mangyari sa bawat buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen.